namin at ng private entities sa Sarangani project. Ano-ano po to, sir? These are bigas rin, rice bags. Good for how many families? 1,000 bags. 1,000 bags na eh. 1,000 bags. 50 kilos. Saka magdadagdag pa kami. We Ay. promised the mayor of Malapatan. Magdadagdag pa kami. So This week, pauna lang ito, kami nila Senator Erwin, Senator Midge, Senator JV, we're arranging mga tulong pa manggagaling naman ito sa Senado as an institution. as an institution. Yeah, so Pero initially for Sarangani lang po ito. Sarangani and Jensen. Alright. And And this is also, first Sarangani lang yan. ito parang Sarangani lang to. Parang Sarangani. Sir, nag-ikot ho kayo sa, pumunta ho kayo ng iba't ibang lugar po ng Sarangani. Ano po yung assessment mo? Well, nakita namin yung mga nasirang infrastructure projects. Kasama namin yung ating bagong finance chairman, si Senator JB, para magkaroon ng assessment at titignan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget. Opo. Sir, nakita nyo na paano po kung i-describe ho ninyo yung mga nakita ho ninyo, sir? Well, nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talagang yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. No? So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code at kasi dito si Senator Zubiri galing Mindanao at sabi nga niya sa amin madalas magkalindol dito. Importante ma-review rin yung building code natin. Mensahe po sa buong apektadong mga taga Mindanao. Kami nakikiramay sa mga nasawi at of course nakikiisa kami sa mga kasamahan natin apektado ng lindol at nandito kami para ipadama sa kanila ang aming malasakit at tulong at sabi ko nga ito ay umpisa pa lang at makipag-ugnayan din kami sa ibang ahensya para tuloy-tuloy ang support. Initial lang. Bali ito, initial na relief operations, pero kaya kami nandito ay mas importante para sa atin yung rehabilitation phase. Yeah. Lalo na nabanggit ng ating active president yung rehabilitation ng basic infrastructure. Kaya nga kinuusap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na ito yung kanya isolate yung gland at iba pa ay yan ang gusto natin malaman para makabalik sa normal na pamumuhay kagad. Kaya dito kami. Well, Senator Zubiri and Senator Erwin rin for their anything to add, sir? Your insights po. Una sa tanan, sa ako mga kaigsunan, ako mga silingan din sa Mindanao, of course nakikiramay po kami na condolences sa inyong mga biktima. Aniya may karoon para makatabang kaninyo. We're here, we brought the chairman of the finance committee because long term ang among tabang, ang tulong po natin gusto natin bigay long term. So, yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that, we have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand dito mga ganitong klaseng ilinog. No? So yan ang ayusin ni Senator JV with the support of the whole Senate. Lahat kami siguro nagkakaisa dito, walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. We have to review, ang Senate po will have to review yung quality. Yeah. Kasi pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure. Kailangan ho natin lagpasan na yung mga klase ng trabaho na pinalasubas o yung mga ghost project. We have to move forward by making sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. So importante yung quality ma-check natin. So I guess may ipag-ugnayan po ang Blue Ribbon sa DPWH para ma-check kung tama ba, nakayanan ba yung mga infrastructure, yung mga facilities. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Meron din naman mga school na public school na matibay. So parang difference, may standard yan eh. So depende siguro sa contractor. So kailangan siguro talagang pakialaman din ng Senado para malaman bakit ito. The same lang naman, kung dumaan sa DPWH yung planning, yung design, yung kabilang
para sa inyong relief efforts. Maramong sweldo gito nga namo para hatag ko dito sa inyo. Ambag. Ambag. Salamat talaga. Ating tulong talaga ito para sa Canadians. Si Senator JV ang bagong finance chairman namin. Kanang inyong mga May nakamahalagang ano. infrastructure nyo na naikot. Yes po, yes po. May envelope. Galing talaga kalagayan ng order kagad. Yes po, nasa labas lang po. Yung mga pasyente. Pero ngayon, ano na sila, balik na. Dahan-dahan nakabalik na po sa akin. Hindi po yung mga infrastructure na lang Yes po. na immediate, masabi nila sa atin. Kasi mga kasada, tulay. Sa dati na Kanang evacuation centers na medyo crack-crack. Schools na bumagsak yan na Afghan. Timing din, Sen, yung binigay mo na for classroom. Malapit na matapos. Parang ngayong buwan din ito turnover na. Ano, for classroom yung ano. Request namin sa Airbnb Yeah. saka ano, yung Sen, yung daan na binigay mo rin. Huli hindi naman nadami. Hindi naman po, dilim lang naman agad. I mean din, kasi yung kaharap na wala out talaga. So at least, nandiyan yung ano, so nagbigay nila dati na ano. Tapos ngayon, yan talaga sila. Uwi na iba. Talaga. Kita namin yung ano, dito, di ba? Mga tao, mga bata, hindi makatayo. Sa lakas. Tapos ngayon, Sen, after nito, sa meeting kami sa mga punang barangay para mas mapabilis, yung mga distribution, bali, ano na, bahay-bahay na po. Ihatid po sa bahay-bahay. Galing kami sa isang evacuation center. Yun nga yung sa barangay Lagaw. Tapos nakikita namin yung frontline. Yung talaga, Fine. Weekend ano, Sige, turnover ma'am, para di namin mag-disturbo sa inyo.